Lord, aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa oras na ito na yung pinagkaloob sa amin. Panginoon, yung huling araw, huling linggo ng taong ito, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na tanggap po namin. Sa nakalipas na isang taon, ilang tulog na lang po ay bagong taon na, bagong pag-asa. Iniwala ko na kayo po ay Jesucristo, ang tanging pag-asa ng mundong ito. Salamat po, pagpalain niyo po yung topic po namin sa umagang ito. At inanyayahan ko po ang Banal na Espiritu na siya magpapaliwanag. Ang banal na bansa, Holy Nation. Salamat po sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, puna tayo. Yung po may mga dalang manual. Andito pa rin tayo sa ating topic, no? Ano yung pinag-uusapan po natin? Ano yung topic natin? Sino po nakakaalala? Ayun, the church. Nasa the church pa rin tayo. Sa araw na ito, dito po tayo sa manual natin, bali na sa page. Ayun. Page 47. Okay, ang title po nito, Holy Nation. Yun. 1 Peter 2:9. Sige, basahin muna po natin bago natin paliwanag itong Okay, dito po sa unang Pedro 2:9, basahin ko na po ito, Tagalog naman. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Napakaganda. Salamat po, pinagpala na po ang ating salita ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, special kay Lord eh. Tama ba? Amen? Sabi mo sa katabi mo, special ka kay Lord. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ayan. Yung Holy Nation po, yung topic natin, ang tawag po dito, banal na bansa. Napakaganda po itong paliwanag ni Apostol Pedro. Tayo pala ay lahing pinili. Sa New Testament, nakalagay po ron, sabi ng Panginoon, kayo ay pinili ko, hindi tayong pumili sa Kanya eh. Napakaganda, maliwanag po ito, na bawat isa sa atin, merong layunin ng Panginoon, may purpose. Meron tayong gagampanan. Wala pong maiiwan dito. No? Sabi rito, isang maharlikang pagkapari, royal priesthood, isa't bansang banal. Ang bansang banal, dito po sa pag-aaral, ang tinutukoy po rito, yung mga tao na mga tumanggap na kay Kristo. Yun yung bansang banal. Meron din po paliwanag dito na ang bansang banal ay yung church mismo. Kalipunan ng mga mananampalataya. Amen po tayo ron. Lahat po tayo, kasama po tayo rito. So dapat mabuhay tayo ng may kabanalan. Importante po yun. Tayo po ay anak ng Diyos. Special tayo sa Panginoon at may buhay tayo may kabanalan. Sambayan ng pag-aari ng Diyos. Mula nung tumanggap po tayo ay hindi nakasama sa sistema ng mundong ito. Amen po tayo ron. Tayo po ay pag-aari ng Diyos, sabi rito. Dahil maraming mga tumanggap na makasarili pa rin. No? Self-centeredness. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Kung ano yung panukala ng Panginoon, doon tayo nakatuuna. Bago ng buhay, sabi ron sa pangalawang Korinto 5:17 yata, the old has gone, the new has come. Bagong nilalang na po tayo. No? Mga kapatid, nakuha niyo po, page 47, sister. Ito, regular. Ito nakikita ko dito dalawang magkasama. Okay na po. Nasa page 47 po tayo. Opo.
upang inyong ipahayag ang makapangapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Tayo po ba ay galing sa kadiliman lahat? Amen. Opo. Tinawag po tayo. Papaliwanag ko lang po ng konti ito. Napakaganda itong paliwanag ni Apostol Pedro dito. Upang ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilaginalas na liwanag. So galing po tayo sa kadiliman, karumihan, makasalanan tayo. Noong nakakilala po tayo sa Panginoon, tayo po ay nasa liwanag na po. Amen po tayo ron? Yan, nabubuhay na po tayo sa kaliwanagan. Wala na yung dating karumihan natin. At sabi rito, lahat po ng gawa ng Panginoon, makapangyarihang gawa ng Panginoon, tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Tayo po ay binabago from glory to glory ng Panginoon. Nagkakasala pa po tayo, pero tayo po ay binabago. Sabi po rito sa katuruan, yung banal na bansa, ang tinutukoy po rito, yung mga tao, o isang komunidad ng mga mananampalataya. Yun po yung banal na bansa. Yung church ay a holy nation composed of believers of Christ. Amen po. So, tama po si Apostol Pedro na tayo po ay pinili ng Panginoon. Sabi po rito, set apart by God for special purposes. Special ba tayo sa Panginoon? Opo, bawat isa sa atin. Special po yun. Special po tayo. Ang sabi po rito, set apart, tayo po ay hiniwalay sa mundo. Makikita po natin maraming unbeliever. Tayo po ay hiniwalay. Special tayo, anak tayo ng Diyos. Meron tayong gagampanan sa ubasan ng Panginoon. Bawat isa sa atin, walang may iwan. Lahat po tayo mayroong calling, yung talent natin, magagamit natin sa Panginoon. Amen po? Lahat po tayo mahalaga sa Panginoon. Yan. Set apart. Ibig sabihin, binukod po tayo ng Panginoon para sa special purpose. Meron palang napakahalagang bagay na gagampanan ng bawat isa sa atin. Lahat po ba tayo rito may talent? Amen. Lahat. Meron bang walang talent? Lahat may talent, di ba? Lahat tayo biniyayaan ng talento ng Panginoon. Talentadong Pinoy ang tawag doon eh. Lahat tayo may biyaya. Ipagamit po natin sa Panginoon. Kamukha nitong music team, napakasipag ng mga kabataan na pinagagamit nila yung kanilang talent. So, kakaiba po tayo. Bansang pinili, kakaiba. Dahil set apart, tayo po ay binukod ng Panginoon. Sabi rito, distinct for His worldly nation. Ano ba yung distinct? Hiniwalay po tayo. Kakaiba po tayo. No? Tayo pong mga believer of Christ, kakaiba po tayo. Hinihiwalay tayo sa mundong ito na makamundong bagay. Amen po? Hindi na po tayo dapat gumagawa ng mga bagay na makamundo. Alam naman natin kung ano yung mga makamundong bagay. No, hindi na tayo nabubuhay sa material na bagay. Hindi na tayo nabubuhay sa mga gawa ng mundong ito. At kinakain po yung buhay natin araw-araw. Ang importante pa mga kapatid, yung karakter natin, mabago rin natin. God's-like character. Importante po yung karakter natin, bago natin. Ako po, dahan-dahan, nag-struggle ako rito na maraming beses. Pero ngayon po, talagang inaayos ko po yung buhay from glory everyday. Binabago ko po. Marami talagang mga sablay. Nahihiya ko sa Panginoon. Marami akong sablay sa buhay. Inaayos ko po talaga mula ng mga kilala. Matagal-tagal na panahon na rin. Pero dahan-dahan inaayos ko. Natutuwa po ako pag kinukorek ako rito ng mga leader ng iglesia, ng ating bishop. Madalas, natutuwa po ako pag kinukorek ako talaga. Doon ako natututo. Amen po tayo ron? Lahat po tayo, pagka nakorek, nasabihan tayo, dapat tagapin natin.
Marunong daw yung tao na tumatanggap ng mga pagkukorek sa kanya. So, hindi lang set apart, we are distinct, kakaiba po tayo. Kakaibang lahi tayo. Sabi rito, yung karakter natin through special duties, belief, and higher moral standard. Ano yon? Bilang mananampalataya, yung kagandahang asal, kailangan nasa sa atin din. Morally, tayo? Upright sa buhay natin. May mga bagay na nagagawa tayo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Kailan maaayos po natin. Kasi kasama tayo sa banal na bansa. Tayo ay tinawag na Holy Nation. Amen po? Kaya nakakahiya sa Panginoon kung hanggang ngayon meron pa tayong mga ginagawa na lihis po, worldly, tinatawag nilang worldly things. Set apart, we are set apart, we are distinct, kakaiba. Binugod talaga tayo para sa isang gawain na para sa Panginoon. No? Yung kagandahang asal, importante po sa buhay ng tao. Sa pang-araw-araw na buhay po natin. Marami nung araw sumasablay tayo, pero ngayon po, bilang mananampalataya, ay pilitin po natin na mabuhay yung kagandahang asal. Importante po yun sa pakikitungo sa kapwa. Ito pong Holy Nation, una po itong in-apply sa bansang Israel. Sa Old Testament makikita natin, sila yung Holy Nation. At sa lahat ng mananampalataya, sila po yung tinatawag na banal na bansa. Mga Hudyo, mga Hintil. Yung mga hindi sila Hudyo, sila yung Gentiles at present time. Tayo po yung present Messianic Jew na tinatawag. Tayo yung makabagong. Wala na yung mga disipulo noon. Tayo na po ang disipulo ngayon. Wala na yung grupo ng 12 disciple. Tayo na po ang inaasahan ng Panginoon para sa Great Commission. Ipalaganap po yung salita. Yun po yung iniwan ng ating Panginoong Hesus bago siya pumanik. Yung Matthew 28:19, ipalaganap natin yung salita. Kahit saan kayo pumunta ng iglesia, kahit saan nyo punta sa YouTube, yung lagi po na sa The Great Commission, yun po yung, kumbaga sa battle cry ng Christianity. Yun po yung ginagawa ng iglesia natin ngayon, kaya nag-meeting po yung mga pastor. Ang tutok talaga sa Great Commission. Yung evangelism na nagkukulang po tayo doon. Pero nakita po natin na nagsusumikap yung ating mga leader, nagmi-meeting po sila. Para 2026 ay talagang full blast po tayo sa ating evangelism. Para mapuno po natin itong ating iglesia. At magkaroon tayo ng siguro sabi ni Bishop, second session, no? Kalooban ng Panginoon. Ano po ibig sabihin ng set apart? Sa Hebrew, ang ibig po sabihin ng set apart ay kadus. Sa Hebrew. Sa Greek po, hagdlus. Tama itong pronunciation ko. No? Set apart. Binukod po tayo. Tayo special na lilalang, anak tayo ng Diyos. Binukod po tayo. Ang tawag po sa Hebrew, kadus. Ang ibig sabihin ng set apart, concentrated, or distinct, naiiba for a special divine purpose. Meron pong layunin ng Panginoon sa atin na gagamitin po tayo pagdating ng panahon. No? Ang bawat isa po sa atin ay itatalaga ng Panginoon sa kanyang gawain. Tutulong po tayo sa kaharian ng Panginoon upang ipalaganap. Yun po yung pinaka-bottom line. Bago po pumanik ang Panginoon natin, iniwan niya po yun doon sa Acts 1:8. No? Iniwan po yung Great Commission na maipalaganap po yung kanyang salita. Kaya ang battle cry po ng lahat ng mga mega churches ngayon, makikita natin, puro Great Commission, Matthew 28:19. Amen po. At sa ating iglesia, at present, yun po yung battle cry din natin, yung Great Commission. Chosen people, God chose Israel at Mount Sinai. So, sa Old Testament, napili po ng Panginoon natin ang Israel. Ginawa po sa Mount Sinai, may special, yung kingdom of the priest.
Sila po ang chosen nation, God in the world, sa Old Testament. Pero at present, lahat po ng mananampalataya sa daigdigan ang tinatawag na Holy Nation, banal na bansa. Susundan po natin, mga kapatid. Nasusundan po natin. Okay. Simple lang naman ito. Sa New Testament po, si Apostol Pablo, tinawag po na spiritual nation. No? Ng mga, ito po yung mananampalataya sa lahat from all walks of life. Lahat po ng mananampalataya, tinawag po ni Apostol Pablo na spiritual nation, a holy nation, sabi ni Apostol Pablo. Kasi po, meron tayong chosen identity. Tayo po ay chosen people, a holy nation, sabi rito ni Pablo. Tayo po ay God's special possession. Pag-aari po tayo ng Panginoon. Napakahalaga po natin, napaka-importante. Dapat po isip ng bawat isa. Tayo po ay pag-aari ng Panginoon. Napakahalaga po tayo ng Panginoon. Huwag po natin i-underestimate yung sarili natin. Dahil tayo po ay mayroong Panginoon sa ating mga buhay. Ayun. Dito, tinasabi rito, spiritual transformation. His holiness is positional, declared holy by God, a calling to live lives of spiritual significance. So nagkaroon po tayo ng spiritual transformation. Ang bawat tumanggap sa Panginoon, kailangan mayroong transformation. Nagkaroon po tayo ng transformation, lahat po tayo dito. Alam niyo ba yung transformation? Sa buhay po natin, mula nang tumanggap tayo, nagkaroon po tayo ng kabago, internal, external. No? Yung buhay natin, hindi na kamukha nung dati. Wala na yung dati. The old has gone, the new has come. Kapag tumanggap po tayo sa Panginoon, wala pong transformation. Wala pa pong nangyayari. Kailangan ma-transform tayo. Yun ang number 1 criteria. Tumanggap ka, nakakilala ka sa Panginoon, lagi ka nandito paglinggo, pero walang transformation, may problema. Dahan-dahan po, from glory to glory, nababago po tayo. Yung ugali natin, attitude natin, pagkitungo natin, pagsamba natin, lahat natatransform dahan-dahan po. Hindi po tayo perfecto pa rin. Meron pa rin tayong mga sablay-sablay sa buhay. Pero dahan-dahan po binabago. Pag-pray po natin, ako po maraming sa buhay, galing tayo sa mundo, maraming sablay po sa buhay, maraming dala-dala. Ngayon, hindi na po. Kaya meron tinatawag na spiritual transformation. Yung transformation po, hindi po natin nagagawa yun. Tutulungan po tayo ng banal na Espiritu. Siya pa magbabago sa atin. Amen po? Maliwanag po yun, ano? This holiness. Kaya sabi ni Bishop noon, naasahin nyo maging banal. Noon po nahihirapan yung mga disipulo ni Bishop, ano yung magiging banal? Diba? Hindi ka agad ma-adapt. Dahil sabi ng Panginoon, ako ay banal, dapat kayo maging banal din. Hindi po sabi gano'n, without holiness, you cannot see God. No? Kung wala pong kabanalan, hindi natin makikita yung Panginoon. May nakakita na ba sa Panginoon? Wala pa. Ayo, Bishop po. Tama po yung Bishop. Nararamdaman naman natin sa buhay natin, sa nakalipas mula ng January hanggang December, yung pagkilos ng Panginoon, yung katapatan, biyaya ng Panginoon, naramdaman natin lahat, ano? Tama ba? Napakabuti ng Panginoon from January to December. Napakarami pong ginawa ng Panginoon sa buhay natin.
yung restoration, rehabilitation. Bali, may isang taon na rin po ako nag-rehab. So, nakakatayo-tayo na rin po ng konti. Diniklara po yung calling to live by spiritual significance, bringing God's light to the world. Tayo daw po, nabuhay, nakakaiba bilang anak ng Diyos. Hindi lang tayo tumanggap, hatin tayo ng linggo, nakaupo lang tayo, sitting ministry. Maging kakaiba po tayo sa bahay natin, sa labas. No? Makita po sa atin yung Christ-like attitude. No? Nakakapagpatanggap po tayo ng mga tao, kapatiran. No? Makita po nila yung liwanag ng mundo sa atin. No? Ang hirap po na tumanggap tayo, attend tayo ng linggo sa lugar natin, hindi po makita. Born again ka pala. So, di po ba? Kailangan po makita nila yung liwanag ni Kristo sa buhay natin. Tayo, ambassador of Christ po tayo eh. Ambassador tayo ni Kristo. Maring hindi po tayo perfect, hindi pa tayo minsan mahihayin tayo magsalita. Ako po, share ko lang konti, sa McDonald's, pagka nagko-copy pa ako, very bold po ako mag-share ng Word of God. Kahit sino. Meron akong lakas ng loob, kahit the professional, whatever. Talagang nagpapatanggap ako, kung kaya patanggapin, feeling ko, papatanggap po ako. Kahit saan po ako napupunta. Pero masasabi ko, hindi ako ganun pa rin. Maraming pa rin kakulangan. Nakikita ko po si Pastor Chris kasi may ikot kami sa Project 4 noon. Si Pastor Chris, walang pinipiling okasyon. Walang pinipiling lugar. Napaka-bold talaga. Tinataas ko po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Chris. Nag-evangelize kami sa Evangelista, sa Project 4. Maraming beses. Yun po yung buhay ng maging kakaiba tayo, makita nila, yan pala si Denmark, no? Born again pala yan. Ang ganda ng ugali, di ba? Mabuting bata, masunurin. Yan ang future pastor na papalit sa papa niya. Yung mga ganon, di ba? Hindi po yung uuwi tayo, atin tayo rito, wala tayong, kumbaga walang significant things na nangyari sa Panginoon. Maging kagamit-gamit po tayo. Kahit sa maliit na bagay lang, makapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Importante po sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong sitting ministry. Tuloy-tuloy lang po. At kung tayo po tumanggap, may banal na espiritu. Lahat po ba may banal na espiritu na? Ayan. Automatic po yun. Wasap tumanggap. Mga kapatid, meron na po tayo lahat banal na espiritu. So nakakagalaw na po tayo ayon sa banal na espiritu. Ngayon, hindi po tayo nagagamit. Nakaupo po tayo, umatin tayo ng mga seminars, mga Sunday school regularly. Pero walang makita sa atin na bunga. Kaya sabi ng Old Testament, sa bunga makikita yung tunay na Kristiyano. Ano ba yung bunga? Yan po. Makikita po yung fruit of the Spirit. No? Bunga ng banal na Espiritu sa atin. Ano ba yung banal na Espiritu? Alam mo natin yon? Number 1, love. Joy, peace, kindness, gentleness. Ano ba iba? Patient goodness. Yung mga kapatid, yung banal na espiritu, importante po yun. Maaaring lahat, hindi natin. Pero pag nasa iyo na yung love, magagawa mo na yung iba. Kaya sa huli-huli, nandun yung self-control. Bakit nahuli yung self-control? Bihira po na nahihirapan. Pagka yung self-control nasa iyo na, yung 1 to 8, ariglado na yun. No? Kontrolado na yung buhay mo. Amen po tayo? So, yun. So, lang po, summarization, ay yung Holy Nation, banal na bansa, tayo po yung tinutukoy, yung mga tao, mga mananampalataya, yung Iglesia, yun po yung banal na bansa. We are set apart, no? Hindi walay po tayo sa isang purpose ng God. Distinct, kakaiba po yung lahi ng mga believers of Christ dito po sa atin. CCF, Victory, yan po yung mga kagrupo natin. Importante po yun. Huwag po natin maliitin yung sarili natin na umaatin lang ako paglinggo, ganun lang kasimple. Tayo po ay napakahalaga sa Panginoon. Amen po?
Bawat isa sa atin, mahalaga, meron tayong gagampanan. Kung anong talento natin, magpagamit po tayo. Sige po, at inaurasan ako. Sige po, manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan. Lord, salamat po sa oras na ito, sa pagkakataong binigay niyo po sa amin. Nagpapasalamat po kami sa isang taon, Panginoon, mula noong January to December, sa lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala. Panginoon, natanggap po ng bawat isa lahat po ng probisyon, Panginoon, sa buhay, sa kabila po ng mga pagsubok, ay nalagpasan po namin dahil sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at inaasahan po namin mga ilang tulog na lang. Yung bagong taon, bagong pag-asa, Hesus Kristo, ang tanging pag-asa ng mundong ito. Marami pong salamat sa oras na ito. Naunawaan po ng mga kapatid na nakinig. At binabalik po namin ang pinakamataas na papuri, parangal, pagluwalhati. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.